Mga amo, mga boss, ayan. Nagawa naman tayo ng configuration sa ating Compass E314N model. Ayan. Compass E314N version 2. Ayan, ating Compass. I-configure natin siya as bilan. Ayan, yung kanyang configuration. Kung ang gamit nyo is bilan, gamit ng switch hub. Dito tayo magbibilan kay Compass. Ganito configuration yan. Yan, ito yung PoE adapter ni Compass. Lagyan nyo lang siya ng LAN cable. Ayan, sa PoE. Huwag nyo muna lalagyan itong LAN. Mamaya natin yung lalagyan. Sundan nyo lang yung video na to. PoE lang muna tayo maglalagay ng LAN cable. Papunta kay Compass. Dito sa kanyang WAN. Ang tawagin ay 1. Ayan, bandang kanan yan, boss. Pag nakaharap sa yung ganito yung Compass. Ayan, dyan mo ilalagay LAN cable para mag-power yung ating Compass. Then, once na naka-power na siya, nag-boot na siya, kailangan natin dyan is laptop ha, guys. Ayan. Then, kailangan nyo din ng files. Ito yung files nyan. Pakita ko lang sa inyo. Ayan. Hingin nyo na lang sa akin to. I-chat nyo na lang ako about sa files. Ito kasi yung kailangan nyo import sa kanya para mag-set ng bilan siya. Okay. Ito yung files nyan. Ayan yung Compass. Ayan. E314N bilan. Ayan. Ayan boss, ang kailangan nyong i-download. Pwede nyo ako i-chat dyan para sa files na yan. Okay, balik tayo dito kay Compass. Ayan, dito muna tayo sa laptop. Gamit yung kanyang wireless ni laptop. Connect tayo sa SSID ni Compass. Ayan. Ayan, mababasa natin Compass. Connect tayo kay Compass. Ayan, gamit si laptop. Okay, once na connected tayo dyan, punta tayo sa ating Chrome. Sa Chrome, i-type lang natin yung 192.168.10.1. Ayan. Babasa nyo po sa inyo, tinype natin ang IP address, 192.168.10.1. Okay, enter tayo. Pupunta tayo sa kanyang login. Click nyo tong globe na to sa gilid para i-set ng English. Then, ang default nyan is admin lang. Ayan, password. Admin. Ayan. Pwede ka rin maglagay na kahit anong password. But this tutorial is admin lang muna. Okay. Password. Okay. Click mo lang yan. Then, dito na tayo sa kanyang dashboard settings. Ayan, click nyo lang tong system. Then, under system, click nyo import settings. Ayan, import settings. Ayan. Dito na natin i-import yung files na sinasabi ko sa inyo. Ito yung files na pinakita ko kanina. Click mo lang yan. Compass na bilan. Ayun yung files ha. Ayun yung ida-download nyo. Pwede nyo hingin sa akin yung boss. And then, open. Then, wait nyo kasi ini-import nyo yung files. Okay. Habang nag-i-import, ina-upload nyo yung files. Dito na tayo sa kanyang second na gagawin. Okay. Gamit kayo ng LAN cable. Ayan. Isang LAN cable papunta dito sa PoE adapter. Ito, yung LAN. Ito yung kanina. Saksakan natin siya ng LAN cable, yung LAN. Ayan, papunta sa ating LAN cable, papunta sa ating laptop. Ito yung LAN cable ng laptop ha. Ayan, click, ilagay mo siya dito sa LAN. Kailangan talaga bus ng laptop. Hindi siya pwede sa phone. I-static kasi tayo dito. Okay. Kabit ko lang siya. Okay, nakaibat natin itong LAN cable. Ayan, papunta sa ating laptop. Ayan na. May LAN cable din yan sa laptop, nakakonect. Then, papunta dito sa ating LAN sa PoE. Then, next na gagawin. Ayan, habang nag-upload, punta tayo sa static sa system. Mag-static tayo dito. Ayan, punta tayo sa settings ng laptop nyo. Ayan, tapos click nyo yung network and internet. Ito. Ayan, network and internet. Ayan yan, boss. Ayan, click mo lang yan. Then, hanapin mo yung scroll down ka, hanapin mo yung change adapter option. Click mo yung change adapter option. Ayan, lalabas yan. Then, itong Ethernet, right click mo yan. Then, punta ka sa properties. Mag-static tayo, boss. Ayan.
Ayan. Tapos, click mo yung Internet Protocol version 4. Ayan, IPv4. Double click. Then, use the following IP address. And mag-static tayo sa madaling salita. 192.168.10 and .12. Ayan ang itatype nyo na IP address, boss. Then, subnet. Click mo lang yung subnet mask. Okay na yan. Then, click OK. Then, OK again. Ayan. Then, punta na ulit tayo sa Chrome. Yung kanina. Ayan. Uploading siya, di ba? Then, pwede na tayo pumunta rito sa IP address sa Chrome. Type natin 192.168.10.1. Ayan. Sundan nyo lang to guys ha, yung step by step. Ayan. Then enter. Ayan. Papupunta ulit tayo dito sa Compass login. Login natin yung password admin. Then click login. Okay, nakabilan na yan boss ha, kasi mapapansin mo dito sa kanyang network. Pag click natin yung network, click nyo tong bilan. Ayan, dapat dalawa yan sa port. Ayan, napalatandaan na nag-success yung import ng files. Dapat yung port na yan may LAN 1, LAN 2. Ayan, goods yan pag ganyan. Okay, nakabilan 30 na siya. Ayan, kung babaguhin nyo yung bilan, ang gagawin nyo lang dyan, click nyo tong lapis. Tapos pwede nyo i-change tong bilan 13. Kung gusto nyo 22, click nyo yung 22. Ayan lang. Pero LPB kasi tayo, bilan 13 lang yan. Then save mo lang. Okay guys, then dito tayo, click tayo dito sa may wizard. Lagay natin sa wizard, click AP. Click mo tong AP. Ayan. Tapos IP address, kung di mo naman babaguhin yung IP address, next ka lang. Then yung SSID, ayan, baguhin mo yan. Check ko lang kung anong SSID nga ilalagay dito. Sige, for example lang kung anong SSID ilagay mo. For example, piso wifi. And after mo yan, ang gagawin mo lang dyan, itong launch range, isagad mo to. Ayan, pwede naman isagad dyan. Hindi ko lang alam kung kaya nyo talaga isagad na ano, pero sagad mo lang. Then, finish na. Ayan lang, gano'n na kadali, boss. Yan. Then, check mo yung SSID kung nabago na. Punta ka sa wireless ng yung laptop. Ayan, makikita natin piso wifi na yung IP address niya. Okay, boss. Ganun lang yung ating tutorial para sa ating Compass. Yan, nakabilan na rin yan. Ganun lang, boss. Sundan nyo lang yung step by step. Then, pwede nyo na i-connect yung LAN, ayan yung LAN nya, pwede nyo na i-connect yan papunta sa switch hub. Ayan. Then, gawing bendo. Ayan. Basta lahat naman pagkabilan gamit switch hub, sa switch hub naman lahat ko-connect yan via LAN papunta sa switch hub.